has revealed himself to us. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Christ in our midst. Welcome po uli ang lahat. Ngayon po ay ating sineselebrate ang fiesta o kapistahan ni Saint Eleftherios. Binabati ko po ang mga faithful parishioners ng Holy Martyr Saint Eleftherios Greek Orthodox Church dito sa Gubat, Sorsogon. Sa mga kapwa ko Orthodox Christians, Epharistisomen to Kyrio. Lift up your hearts to God. Doxa si o Theo. Glory to God. Once again, this is the voice of Orthodoxy, or Boses Orthodoxia, broadcasting to you live via DWPS FM 91.1 MHz. Again, this is your program host, Father C, signing on. Maraming salamat din sa mga kasamahan ko from the technical staff or team, kay Presbytera Mary. Hello. Good morning. Good morning po. Our first catechist na magtuturo mamaya, later. Sa ating program moderator, Mrs. Stefana Farenas. Hello, good morning. Hello, ma'am. Hi also to Irene. Siya Good pa ang sa morning monitor po. sa live streaming. At, naku, may mga kasama kaming mga chikiting patrol ngayong umaga. Mga bulilits, nakakanta. Magaling. Good morning sa inyong lahat, mga bata. Pakinggan ko ang boses ninyo. Ayan. Good morning. Ay, si Anton, una-una. Yan. Good morning. Morning. God bless din po sa mga nararating o sa mga naaabot ng aming program. Greetings to all Orthodox faithful in Holy Trinity, Orthodox Church in Los Baños City, Orthodox churches in Santa Rosa and Siniloan, all in the province of Laguna. Likewise to Archimandrite Reverend Philemon Castro, sa mga taga-Kataingan, Mother Chidote and Sister Esther, Father George and Sotirios, mga hinigala, mga palangga ako na mga kabugtuan sa Masbate. Father Panharios, kumusta po kayo dyan sa Davao at Cotabato? I hope okay naman at hindi kayo na-damage ng bagyon masyado. Babangon tayo. At sana ang nangyaring sakuna ay magpagising sa mga tao upang huwag samantalahin o kalbuhin ang kagubatan. Makikita natin sa telebisyon ang kalbong kagubatan. And to all listeners, wherever you are right now, let's open our hearts to God. Buksan po natin ngayon ang ating mga puso saan man tayo naroon ngayong umaga sa oras na ito. Okay, pass to you, Ma'am Stefana. Thank you, Father C. Una po sa lahat, glory to God. Good morning po uli sa inyo. Good morning sa inyong lahat sa mga nakikinig. Father C, exciting po tiyak ang Divine Liturgy mamayang 6 p.m. With us tonight ay ang taga-Serbia, isang Slavonic Orthodox Christian. Happy Fiesta to all. Okay, I would like to greet all the faithful Orthodox, to Sir Andrew and Monica, to their kids, Laurentia and Joanna, Sir Onesimos and family, hi Ella, hi Nikki, Sofia, Basil and Barbara family, Tatay Maximos and Juliana family, Jan din po sa Kugon Faithful Orthodox, sa family ni Constantinos and Antonia, kay Myron and Myra and their kids, Nanay Ana, Nanay Chofila, Aquilina, Nanay Rafaela, at sa mga tagapayawin din po, lalo na sa Lu family na nakikinig po sa amin tuwing Sabado, kay Elena and Kid, at mostly po din po sa Bacon, kina Cirila, Chodota, Nicolas, Nanay Martha, Agnes, and Nanay Timotea, Lydia, Matthew, Thomas, at kay Paula and Tata Ray. I would also like to greet other listeners like Rosita and Helena Escalante of Barangay Rizal, kay Josie Doctor and family, Lilia Eva and family dyan po sa Balod, kay Chalusi Istabaya, Nisa Quiñones ng Bulacau, kay Sir Ed Bungka, kay Lelis family, First Nosa family, Hiliega family of Kugon, and to all listeners in Preto Diaz, Barcelona, Bulusan, and Kasiguran. Text po kayo. I would also like to greet Ma'am Weng ng Bulacau, Cariado teachers and Cariado listeners, kay Ryan Ramil, hello Ryan, Papay, Tunet and kids, Yalinda, at sa tindahan ni Yapuray sa mga namimili dyan. Hello po dyan sa inyo. At also kay Conrado, Ronnie, Lala Mike at mga kasamahan ni Big Farenas dyan sa Municipal Agriculture and Fisheries. Hi po sa inyo. And lastly, I would like to give thanks to all subject teachers of ELA,
Second year Jasmine of GNHS for their kind consideration. Hi po sa inyo. Okay, happy fiesta ulit to all sa mga Faithful Orthodox at salamat din po sa lahat ng mga sponsors, benefactors sa ating radio program. Sa mga gustong tumulong sa ikapagpapatuloy ng radio program o sa mga interesado sa Orthodox Faith, text or call lang po kayo sa 0910-274-6080. 0910-274-6080. About our feast po, Father C, sana ay ma-explain po ng kaunti para marami pong makaalam kung ano po ito sa Orthodox Faith. Father C? Okay, sa Orthodox Church po, in the Orthodoxy, ang mga fiesta po or feast, meron naman po. Kaya lang, ang fiesta, kasi hindi lahat ng fiesta ay todong kainan. Or sabihin natin, lasingan. Di tayo tulad sa ibang mga fiesta, minsan na more on cultural na lang, wala nang spirituality. Sa iba naman nga, may suntukan pa kasi mga lasing na ang mga nagsifiesta. Marami ang nagsisikain lang pero hindi naman nagsisimba muna. Ang tawag na lang doon sa English ay carousing. Puro lang kasiyahan ba ang hanap. Sa atin ay meron pa rin kainan pero more on spiritual siya. Kapag ang saint na siniselebra ay martyred o pinatay, ito po ay fasting. O kaya, example ngayon ay Advent season. Di pa tayo pwedeng kumain ng mga meat, mga karne, halimbawa, fasting season pa rin, kakain ng mga Orthodox na 25 na, o Christmas na talaga. Kung ganon po, Father C, walang food mamaya. Well, of course, meron namang food. Ang tawag natin doon ay, pag sinabi namang fasting, hindi na maibig sabihin automatically, hindi kakain. May tinatawag pa rin tayong fasting food. Halimbawa, seafoods, vegetables, and others. Basta, iwas tayo sa meat. Gano'n naman pala. Isa po ako, Father C, sa mga nagpapasalamat. Saan? Saan ka nagpapasalamat? Thankful po ako kasi ako ay ginagabayan ng Diyos na maging isang Orthodox Christian. Okay. Pati buong pamilya ko, experience ko tuloy ngayon ang ibang concept o pagkahulugan ng tunay na fiesta na pagiging Kristiyano. Fiesta na spiritual at hindi makamundo na halos wala ng religiosity. And now, once again, may we request all fellow Orthodox faithful and listeners to please join with us as our dear parish priest, Father C, leads us in prayer. Wherever you are right now, let's pray before our God. Kung kayo ay nakaharap sa inyong mga altar, sa inyong icon corner, light a candle. Kung mayroon kayong bulb dyan, sindihan ninyo. Mahalaga na ilawan natin ang ating mga altar sa ating mga bahay, sapagkat ito ang sentro ng ating tahanan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now ever and to the ages of ages. Amen. Glory to thee, our God, glory to thee, O heavenly King, Comforter, the Spirit of truth, who are in all places and fills all things, treasure of good things and giver of life, come and dwell in us and cleanse us from every stain, and save our soul, the gracious Lord. Holy God, holy mighty, holy immortal, have mercy on us. Holy God, holy mighty, holy immortal, have mercy on us. Holy God, holy mighty, holy immortal, have mercy on us. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. O Holy Trinity, have mercy on us. Lord, cleanse us from our sins. Master, pardon our iniquities. Holy God, visit and heal our infirmities for thy name's sake.
Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Glory to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten Son, begotten of the Father before all worlds, light of light, very God of very God, begotten, not made, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man, was crucified also for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried. The third day he rose again according to the Scriptures, and ascended to heaven, and sits on the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And I believe in the Holy Spirit, the Lord, and the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spake by the prophets. And I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I acknowledge one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. O Lord Jesus Christ our God, in thy mercies and loving kindness, thou regardest the humble prayers of all who call upon thee with all their heart. Incline thine ear, and now my prayer offered to thee in humility. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Be mindful, O Lord, of the Holy Catholic and Apostolic Church. Confirm and strengthen it, increase it, and keep it in peace, and preserve it in unconquerable forever. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Be mindful, O Lord, of our Archbishop Nectarius, and of every bishop of the Orthodox Church, the priests and the deacons, and all the clergy of thy church, which thou hast established to feed the flock of thy word, and by their prayers have mercy upon me, and save me a sinner. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Be mindful, O Lord, of all civil authorities, and of our armed forces, of the city in which we dwell, and of every city and countryside. Grant them peaceful times, that we, in all their tranquility, may lead a calm and peaceful life in all godliness and sanctity. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Pray unto God for me, O Holy Saint Eleftherios, well pleasing to God, for I return unto thee, who art the speedy helper and intercessor of my soul. To the prayers of Holy Fathers, Lord Jesus Christ our God, have mercy on us and save us. Amen. Be adored in thy sacred priestly robes, and duly drenched with the streams of thy pure and sanctified blood. Thou didst order us to stand before thy Master Christ, and never cease to intercede for those honoring in faith thy mighty and blessed contest. Thou overthrower of Satan, no wise and blessed Eleftherios. Okay, that very song or chants we've heard is the Apollyteon, o ang ibig sabihin ay kantang nakalaan lang sa ating patron, Holy Martyr,
Saint Eleftherios. Okay, sa muli po ang number na pwede ninyong i-text or call ay 0910-274-6080, 0910-274-6080, or pwede rin po kayong bumisita sa aming blog site sa orthodoxyinbicol.blogspot.com o kaya'y magsadya sa aming makeshift chapel sa Balo del Norte, Gubat, Sorsogon. Sa Metro Manila din po ay mayroong Theotokos Orthodox Cathedral in Parañaque City. Meron din sa Kataingan, Masbate. Ang naroon po ay monastery ng mga madre at parokya. Ganon din po sa Kalagunahan at Kamindanawan. Meron din po kaming church doon. May nakasagot na yata sa ating tanong na may 100 pesos worth of load prize last Saturday. Ayos. Kaya this time ay meron na naman tayong bagong trivia. Aber. Of course, muling 100 pesos worth of load ang prize. Okay, ito po ang tanong. Napakadali. Lalo na sa everyday 9 to 10 p.m. sa Saturday. Nakikinig po sa amin. Siguradong masasagot ninyo ito. Ano po ang title ng radio program ng Orthodox Church dito sa Gubat? At sino ang program host? Of course, dito po sa DWPS FM. So, uulitin ko pang tanong. Ano po ang title ng radio program ng Orthodox Church dito sa Gubat, Sorsogon? At sino ang program host? Sa muli Ayan. po, hayaan ninyong pangunahan ko na kayo yan. Unahan na. sa panalangin ng pagsamo tungkol sa environment. So, huwag kayong masyadong excited kasi napakadali ng tanong, di po ba? Ang unang Yes. makasagot ng tama, yun na. Dalawang sagot dyan, ano? Dalawa. Opo. Isang. Opo. Okay. Okay po. So, mamaya-maya, just hold on. You're too excited kasi ang dali-dali ng tanong. But first of all, we would like to have our prayer for the environment na nakikita natin na nararanasan natin ang lupit ng climate change. Dapat na din nating matutunan ang mga bagay-bagay. Tulad halimbawa ng wala dapat na tanim na puno na malapit sa mga bahay. Kasi ang punong ating sinisulungan at kinukunan ng pagkain ay maaaring siya din ang sumira sa ating mga bahay at minsan ay nakakapatay. Kundi magtanim tayo ng mga punong kahoy, lalo na yung malaki sa tamang lugar. Yung mga punong kahoy na maliliit at hindi threat sa atin ay maaaring sa malapit sa bahay. Panalangin ng pagsamo. Lubos kaming nagpapasalamat o dakilang Diyos sa lahat ng iyong nilikha, ang araw, buwan at mga bituin, ilog, lawat, dagat, kabundukan, kagubatan at halamanan, mga hayop at kulisap sa tubigan at katihan, mga isda at ibon, mabangis at maamo, malaki at maliit, ang panahon ng tag-ulan at tag-init sa araw man o sa gabi. Pinupuri ka namin o makapangyarihang lumikha, kay rami at kay ganda ng iyong ginawa. O aming Diyos, sa iyong karunugan nagawa itong lahat. Subalit kaming pinagkatiwala ang mga laga ng iyong nilikha, ngayon ay nagsisisi sa aming pagkukulang at pagmamalabis. Patawarin kami sa ginawa naming pang-aabuso sa iyong mga nilikha. Dahil sa aming kapabayaan, kamangmangan at kasakiman, inaamin namin kami nagwalang bahala at di nagmalasakit sa iyong mga likha, tulad ng pag-abuso namin sa aming sarili. O Panginoon, kailan pa kami mamumulat sa aming mga pagkakasala? Gaano pang tubig at hangin ang aming lalasunin? Ilan pang puno at kabundukan ang aming wawasakin? Gaano pa kalawak na lupain ang aming sisirain? Ilang tao pa ang kailangang magkasakit, magdusa at mamatay? Kailan pa kami matututong magmahal sa kapwa at magmamalasakit sa daigdig na aming tahanan? O Panginoon, kinalinga mo ang aming kabayanan at namuhay ka sa aming piling. Binigyan mo ng kahulugan ang buhay at tinuruan mo kaming pangasiwaan ang lahat ng nilikha. O Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pinagsisisihan namin ang aming pagmamalabis at pagkukulang. Mapabilang nawa kami sa iyong kaharian at mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa tulong ng iyong biyaya o dakilang Diyos, aming igagalang ang iyong nilikha bilang tanda ng iyong kalinga, kaluwalhatian at kapangyarihan. Sisikapin namin maging tagapangalaga at katiwalang tapat. Kami nawa na iyong malingkod ay
bing tapat, mga siwang lubusan, at magmalasakit sa iyong nilikha. Sa patnubay ng pagbibigay buhay ng Espiritu Santo, tulad ng paglago ng pag-ibig namin sa iyong banal na ngalan, sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Prisbeis Deo toku soter soson imas. Prisbeis Deo toku soter soson imas. Prisbeis Deo toku soter soson imas. Okay, ngayon po ay mapapakinggan natin si Presbytera Mary, at habang nagbabahagi si Presbytera Mary at Father C, ay maaari po kayong sumagot sa ating trivia o tumawag o text sa 0910-274-6080. 0910-274-6080. Okay, tatawagin ko po ang ating first catechist, si Presbytera Mary. Then, to follow immediately is Reverend Father C, our parish priest. Good morning, listeners. Good morning, everyone. Kumusta po kayo dyan? Sa aming mga tagapakinig dito sa The Voice of Orthodoxy, magandang umaga sa inyo. Diyan din po sa SLMCS, SAA Gubat Campus, sa mga mag-aaral at mga guro na naghahanda sa Family Day tomorrow, magandang umaga sa inyo. Lalo na kina Linus Justin, Michael, hello. Linus Justin R. Sarmiento, Raj Josan Sarmiento, kay Charlotte Policarpio, hello, Veronica, Jonel Estaniol, at iba pa. Good morning din sa kay Juanis at Chudora dyan sa aming bahay. Sa muli, ito ang inyong lingkod, Presbytera Mary, ang inyong katikista. Kung noong nakarang Sabado, si Santa Claus o Saint Nicholas na tuwing ika-6 ng Disyembre ang kapistahan ang siyang ating paksa. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang may kapistahan sa araw na ito na walang iba kundi si Santo Eleutherios or Saint Eleftherios. Congratulations pong muli doon sa nakakuha ng sagot sa katanungan namin noong Sabado sa tanong na kung sino ang aming patron. Ito na nga po, si the Holy Martyr Saint Eleftherios. Opo, kagaya ng naturan ko kanina, kapistahan po ngayon, ika-15 ng Disyembre, ng aming patron, si Saint Eleftherios. Happy Fiesta po. Okay, si Saint Eleftherios po ay ipinanganak ni Anthea, pangalan ng kaniyang ina. At ang kanyang ama ay isang high public official of pagan Rome noon. Maagang namatay ang kanyang tatay, kaya ang kanyang nanay Anthea ang naging kaagapay sa kanyang paglaki. At ang kanyang nanay Anthea naman ang naging witness na may sadya siyang talinong angkin. Sadyang matalino nga ang batang si Saint Eleftherios, kaya nang maging Kristiyano siya at ng kanyang ina, kung gaano siya kabilis matuto sa mga bagay-bagay, mabilis din niyang maunawaan at tanggapin ng kanyang puso ang Panginoon at ang mga katuruan nito. Higit sa lahat, malaki ang paggalang at pananampalataya niya sa may likha. At ang lahat ng iyon ay dahil sa pagtuturo at paggabay ng kanyang inang si Anthea. Kaya mga nanay, malaki talaga ang role natin para sa ating mga anak. Alam ko po mabigat ang pasanin natin, pero sige lang po. Gawin lang po natin ang nararapat para sa ating mga anak. Wala naman po kasi higit na nakakaunawa sa mga anak, kundi ang mga magulang, lalo na ang mga nanay, di po ba? Okay, magpatuloy tayo sa kwento.
patungkol kay Saint Eleftherios. Nang nag-aaral na si Saint Eleftherios, nakita niyang mas nakahangat siya sa kanyang mga kamag-aral at kahit na sa kanyang mga guro. Kaya pinayuhan ang kanyang nanay Anthea na dalhin ito sa obispo ng Rome kay Bishop Anicetus upang doon ay personal na maturuan at magabayan ng mabuti dahil nga sa kakaibang angking talino ni Saint Eleftherios. Mas lalong naging malapit sa Diyos ang batang si Saint Eleftherios. At hindi lamang iyon, siya ay naging mabuting anak, mas mataas na pagmamahal sa kapwa. Kahit nakahigit siya ng talino sa karamihan, nariyan pa rin ang pagpapakumbaba niya. Higit na malaki pa rin ang puso niya kaysa, sabi nga, yung lumalaki ang ulo. Ayan, kaya kung tunay tayong matalino, ipakita ito sa gawa. Higit na maging mapagpakumbaba. Dahil ang mga ito ay biyaya galing sa Diyos upang gamitin para sa pagtulong sa kapwa at para sa kaluluwalhati ng ating mailikha. Okay, pagpatuloy natin ulit ang kwento. Sa edad na 12, dahil sa taglay niyang talino, si Saint Eleftherios ay nakatapos ng pag-aaral, nakatumbas ng kolehiyo ngayon. Sa edad na 13, he was tonsured as reader. When he was 15 years old, he was ordained as deacon. At the age of 17, he became a priest. And then he became a bishop at the age of 20. The youngest bishop ever to reach the pinnacle through his own efforts. Siya ang pinakabatang obispo ng Illyricum ng kasaysayan ng simbahan. Dahil mataas magsalita at mag-deliver ng mag-deliver ng sermon o homily, itong si Saint Eleftherios nung kapanahunan niya, maraming nahihikayat na sumunod sa yapak niya. At ito ay ang magbago at manumbalik sa Panginoon. Dahil dito, inihudyat ng paganong emperor na si Hadrian ang pagdakip sa kanya. Iniutos ng Emperor Hadrian sa kanyang mga sundalo sa pamumuno ni Felix ang maagang pagkakadakip sa kanya dahil sa pagdami ng mga Kristiyano na noon ay ipinagbabawal ang reliyong ito. Sinubukan ni Felix, pinuno ng mga sundalo, na dakipin si Saint Eleftherios sa oras mismo ng kanyang humiliya sa simbahan. Itinaon niya may divine liturgy o banal na misa ang obispo. Subalit bigo siya si Felix dahil maging siya rin ay naliwanagan sa humiliya ng obispo. Sa unang pagkakataon, nang marinig niya ang obispo, naramdaman niya ang pagmamahal ng Diyos na ni minsan sa buhay niya ay hindi yan narinig o naramdaman. Kaya sa halip na dakipin si Saint Eleftherios, humingi siya ng tawad dito matapos itong magmisa. At di rin nagdalawang isip si Saint Eleftherios, kanya ding pinatawad si Felix, ang sundalo na humuhuli sana sa kanya. Kanya ding ibinunyag ang masamang balak sa kanya ni Emperor Hadrian, itong si Felix. Kaya pinayuhan niyang tinulungang makatakas si Saint Eleftherios sa lugar na iyon. Pero di kalaunan, nahuli rin si Saint Eleftherios dahil ito na rin ang nakatakda para sa kanya. Siya ay nahuli rin ang mga sundalo ni Emperor Hadrian. Subalit, hindi na doon kasama si Felix. Ang obispo ay dinala sa kulungan at doon nakaranas ng matinding torture. Pag sinabi nating torture, syempre, isipin na natin yung mga masasakit na dadapo sa ating katawan.
December 15, nang siya ay namatay. At ito ay sa harap ng kanyang butihing nanay na si Anthea. Namatay din ang kanyang nanay, Anthea, dahil sa nang makita niya na namatay ang kanyang anak, dali-dali niya itong niyakap at hinagkan. Subalit nang makita rin ito ng mga sundalo, nayakap-yakap niya ang kanyang anak na wala ng buhay, siya din ay pinatay sa araw na iyon. Kaya ang kapistahan ni Saint Eleftherios na December 15, araw din ang kamatayan ng kanyang ina. So, kapistahan ito ngayon ni Saint Eleftherios at ng kanyang ina. Ang buhay at kamatayan ni Saint Eleftherios ay magsilbing halimbawa sa ating lahat. Higit nating pagnasahin ang makasunod sa Diyos at kung anong talento meron tayo kagaya ni Saint Eleftherios, ito ay kasamang ihandog sa ating Panginoon. Ang buhay dito sa lupa ay isang beses lamang at hindi na kailanman mauulit. Di po ba? Isang beses lang tayong dadaan dito at wala nang take two o pangalawa pa. Paghusayan natin ang buhay sa darating na panghabang panahon. Maghanda po tayo. Ayusin natin ang ating mga buhay. Sa muli, magandang umaga po sa inyong muli. Sa inyong at maligayang selebrasyon ng kapistahan ni Saint Eleftherios. Kyrie eleison. Ito po si Presbytera Mary. Good morning sa lahat. Thank you, Presbytera. Happy feast day sa lahat, pati sa mga nakikinig. Salamat din sa mga bata na narito ngayon na kumanta para sa atin. Sa mga texters, sa mga nag-email, sa nag-Facebook, marami ang nagtatanong, do we have saints in the Orthodox Church? Kung mayroon daw pong mga santo. Ang ating paksa ngayong umaga ay, ito pa ang title natin, God visible or invisible? Do we have saints in the Eastern Orthodox Church? Ang Diyos ba ay nakikita o hindi? May mga nagtatanong po kasi sa text at email o Facebook, kung sa Orthodox Church po ba ay may mga santo? Hindi po klaro kung anong ibig sabihin ng tanong na ito, mga tanong, no? But I still want to answer this question kasi napakahalaga niya. At meron ding isa pang tanong, sa Orthodox Church ba ay dumadalangin sa mga santo? At bakit? First of all, let me answer this question with another question. Halimbawa po, ako, i-request ko sa iyo na ipagdasal ako. Masama po ba ito o mabuti? Kahit saan ka pumunta, yung may mga born again, may mga Protestant, may mga other Christian bodies, may mga tumatawag din sa Panginoong Hesukristo. Di ba naririnig natin pag may problema, brother, ipag-pray mo naman ako. Sister, ipag-pray mo naman ako. Yun po ba ay masama? Na ipagdasal mo ako, o please intercede for me. Tama po ba o mali? Di po ba ang sagot ay tama? Tama lang po. Gayon din naman, nararapat lamang o tama lang na patulong tayo sa mga santo sa pagdarasal. Hindi po tayo nagdarasal sa mga santo bilang mga Kristiyano na Orthodox. Kundi tayo ay humihingi ng dasal, humihingi tayo ng tulong na ipagdasal din tayo to intercede for us. We do not pray to them or we do not pray for them. Rather, we ask them to pray for us. Sila ang manalangin para sa atin. Hindi tayo humihingi sa kanila sapagkat sa Diyos lang tayo hingi. Subalit, humihiling tayo na tayo ay kanilang tulungan. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 1, "For we are surrounded by many witnesses."
They're in the clouds of witnesses. Sabi sa wikang Pilipino, sapagkat tayo naliligid ng mga binanal ng Diyos. Sino po sila? Sila po ang mga nauna na sa atin na mga sumasampalataya at umaasa sa pagbabalik muli ng Panginoong Hesus. Sila na mga namatay na diretso sa langit, sapagkat sa Orthodox po, wala namang purgatory. Dahil sa Orthodox Church belief, dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao. Depende sa kung anong record mo dito sa lupa. Pag ikaw'y mabuti, pupunta ka diretso pagkamatay mo, diretso ka po sa, sabi nga, foretaste of heaven. Patikim ng langit. At maghihintay ka ng final judgment. Ngayon kung hindi ka nagrepent at nahuli ka, namatay ka na unrepentant, diretso ka sa impyerno. Foretaste of hell din yun. Parehong eternal life yun, parehong walang hanggan, pero saan mo i-spend ang magkaibang uri, completely in contrast na eternal life. Ngayon, yung mga santo, syempre nasa eternal bosom ng Panginoon. At sabi nga sa Biblia, sila ay nananalangin kung tayo ay nadarapa, nag-cheer sila na tayo ay bumangon. They pray for us in the clouds of witnesses. They pray and intercede for us unceasingly. Ano pong ibig sabihin ng saint? Kung may santo tayo sa Orthodox Church, ang ibig sabihin ng santo, simple. Banal, holy, o santo. In Greek word is Ayios. O sa spelling ay A-Y-O-I-O-S. Ayios. Which means like anything else. Or different. Ibig sabihin, they march to the tune of different drummers. Sila ay namuhay ng hindi ayon sa takbo ng mundong ito, kundi salungat sa mundong ito. Kahit marami sa kanila ang martyred, like Saint Eleftherios. Saints are forgiven sinners. Ang mga santo po ay mga makasalanan ding pinatawad. Ang santo ay isang makasalanan ding pinatawad. Pagkatapos, may isang kwento nito sa Africa. Isang medical na misyon sa Africa. At pagkatapos po ng isang Orthodox Christian na misyonerong doktor, matapos niyang mag-opera sa isang Afrikana sa katarata, at ito'y nakakitang muli. Ito'y nagpasalamat sa doktor. Alam niyo po ba ang sabi niya ng Afrikanang ito pagkatapos makakita at maoperahan ng doktor na misyonero? Nung makita niya, ang una niyang nakita, nung siya ay nakakita, ay ang doktor na umopera sa kanya. Alam niyo pa ang sabi? Thank you, God. At nang aalis na ang doktor, sabi nung Afrikana na gumaling ng katarata, goodbye, God. Agad nag-explain po ang doktor na nagsabing, hindi po ako Diyos. Ako'y kanya lamang lingkod. Subalit, ang nakita kasi sa kanya ng African na ito, ay siya'y Diyos dahil sa kanyang mabuting gawa. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang tawag dito sa Orthodoxia is theosis. Pamumuhay maka-Diyos dito sa lupa. Simple. Saints really reflect in their lives the life of Jesus Christ. So I began to realize na baka ang tanong sa akin ng kung sa Orthodox Church ay merong mga ribulto, baka yun ang tanong, mga statues. Ang sagot ko po sa Orthodox Church ay walang mga estatwa or monuments. Pero sa akin, alam niyo po, personally, walang problema sa akin yun kasi si Rizal nga meron. Si Ninoy Aquino nga may monument. Lalo pa itong mga early church fathers natin. But in the Orthodox Church, sa loob ng simbahan niya, wala siyang mga monumento, estatwa o ribulto. Wala po. Pero, ang meron po sa Orthodox Church ay ang mga tinatawag na icons or in Greek word, icon.
madaling unawain ang ibig sabihin ng icon o icon. Sa Bicol po, o Tagalog, o Espanyol ay ang tawag dito ay istampa o estampita. Parang mga picture siya na flat na naka-frame. Dito ay makikita nating mabuti ang role ng iconography sa church, ng mga icons na ito. Ang Orthodox Church po sa loob at labasan halos ay puno ng mga icons, mga portraits of saints, upang ang mga ito ay magrepresenta sa mga major phases or events of salvation sa liturgical life, liturgical cycle ng simbahan, at magbigay ng paalala sa mga worshipers, maging ng isang maliit na parokya, na sila ay in communion with the angels and saints, na hindi sila nag-iisa. Kapag ang isang Orthodox Christian ay nagpray, dilat ang kanyang mata. Hindi po kami pumipikit ng aming mga mata, sapagkat sa kaharap namin ay ang altar na puno ng icons of saints at nakailaw ang kandila at mga lampara. Nakabukas po, dilat na dilat ang aming mga mata. Kung makikita ninyo mga icons, wala pong nakapikit ang mata. Lahat halos ay nakadilat ng malalaki ang mata. Ibig sabihin, tinitignan nila ang lahat, lalo na ang icons of Jesus Christ. Okay, nagbibigay ito ng paalala na ang simbahan, kahit napakaliit, sila ay in communion, hindi nag-iisa, hindi sila pigtas o hindi sila detached, but they are in communion with the angels and saints. At pagpasok mo pa lang po sa pintuan ng isang Orthodox Church ay magtitiri ka na ng kandila sa harapan, sa kandelabra ng mga icons. At magdarasal ka na. Hali ka sa mga icons as reverence o paggalang. Ano po lang icons or icons? Isang halimbawa ng icon ay ang portrait of Mother of Perpetual Help. Pamilyar po ninyo, sa inyo ito, tsako yun. Yung icon of Mother of Perpetual Help. Sa Western religion or RCC, ay wala po sila halos icons. Lahat ay statues at ribulto. Pero kapansin-pansin na, meron na rin silang ginagamit-gamit ngayon sa mga misa. At karamihan ay tanging pawang ribulto lamang, sila ang nasa Western church na sinasabi. Samantala po, in the Eastern Orthodox Church, originally, ang icon or portrait of the Mother of Perpetual Help, dito po ito nagmula. Ang icon of Mother of Perpetual Help ay talaga pong originally galing sa Orthodox Church. Nadala lang sa Roma. At meron din po kami yan kasi sa amin po yan nanggaling. Kapag nasa loob ka na ng Orthodox Church, ay meron kang makikita na wall na puno ng icons. Ito ang dividing wall na nagdi-divide sa altar at nave o mga tao sa posisyon ng mga tao. Ito ay ang tinatawag na iconostasis or iconostas na may 3 pintuan. Ang magkabilang pinto ay sinasabing north and south doors. At ang nasa gitna naman na tanging mga clergy lang ang pumapasok o nakadadaan ay ang sinasabing royal door. The iconostasis divides the altar and the nave. For the priest and the people, meron silang kanya-kanyang lugar. Sa kinilalagyan ng mga tao or lay people, ay puno din ng icons sa mga walls, sa mga ceiling, sa kisame, sa pader. Ganon din mismo sa loob ng altar ay napapaligiran puno ng icons o estampita o estampa. At ang tanging lugar lang sa Orthodox Church na walang icons ay ang floor o ang sahig. Bakit po kaya? Sapagkat icons are symbol of those who are already in the Lord or in the cloud of witnesses. Sila ay ang tinatawag na church triumphant. Samantalang tayo, mga buhay na nakatuntong sa sahig ay ang church militant. Ang mga tao po na mga buhay pa ay wala pang icons. Kaya sila doon pa nakatungtong sa lupa o sa tapakan o sa sahig. Sa Diyos wala pong division between the living and the departed.
buhay o patay ay isa sa isang tunay na simbahan. Kaya nga sa tuwing nagdarasal o nagdi-divine liturgy, ang mga Orthodox Christian ay napapaligiran ng mga icons, meaning we are not alone, di nag-iisa. For death cannot serve or cannot sever rather the bond of love which links the members of the church together. Hindi nagpe-pray o humihiling sa mga santo ang mga Orthodox, kundi intercession. Para bagang sinasabi nila, brother o sister, since kayo ay nandidiyan na at wala nang oras sa inyo, time ceases to exist, distance or division ceases to exist, pakipray naman ninyo sa amin. Sa ating pagtitig sa mga icon, sila'y nagsisilbing, sabi nga sa theology, windows to heaven. Kaya ang mga icons ay flat. Sabi sa Hebrews 12:1, we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Ito pong cloud of witnesses ay ang mga saints nasa kabilang buhay na. Sinasabi nating church triumphant. They are with us in the spirit, applauding and cheering us to victory. Napapaligiran nila tayo. In the Orthodox Church, ito po ang nakapalibot, that we are exhorted to lay aside every weight and sin which clings so closely. All encumbrances, lahat ng maaring humihila sa atin sa pag-alis sa kabanalan, ang mga saints ang nagpe-pray para sa atin. Subalit atin din pong pakatatandaan na kung bakit tayo nagsisindi ng ilaw o kandila every time we pray in front of an icon. Kailangang magsindi ng kandila. Ang meaning po, ito'y ang ilaw ay si Kristo Jesus pa rin. Walang santo kung walang Jesus. Walang ilaw, walang kabanalan. Kung walang Kristo, walang santo. Ang ilaw po na ang siyang naging dahilan upang maging mga santo ang mga taong sumampalataya sa Kanya. Orthodox Christians do not worship the saints, only God. We don't worship Mama Mary, but rather, we venerate them. Ang Diyos lang po kasi ang dapat sambahin. Anyone who claims that the Orthodox worship saints are wrong, or is wrong rather. Lahat ng na nagsasabi na sumasamba ang mga Orthodox Christians sa Diyos-Diyosan ay hindi po. Ang Diyos ang dumadakila sa mga santo. Sila'y punupuri o ginagalang dahilan sa mga ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Sa lumang tipan ng Bible ay bawal ang ribulto o ang Diyos-Diyosan. Subalit pagdating ng New Testament, ipinahayag nito ang incarnation of God. Ito pang meaning ng Christmas, di po ba? Emmanuel, God is with us. The epiphany or the theophany of Christ in the flesh. Sabi, incarnation. Karne humano, naging karne. Naging meat, naging flesh. Ang Diyos na hindi nakikita ay nagkatawang tao. Jesus Christ is the very icon of the invisible God. Sabi po ni Saint John of Damascus, sabi niya, when God is seen, clothed in flesh and conversing with man, I make an image of God. But of old, God was never depicted. Walang picture sa Old Testament, bawal. Kasi wala namang nakakakita sa Diyos. Kaya nga yung tanong, if God is invisible or visible, the answer is both. Ang Diyos ba ay nakikita o hindi? Ang sagot ay pareho. Ang Diyos, hindi nakikita. Subalit pagdating ng New Testament, God was manifested in the flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. Epiphany or Theophany, ito ang dahilan, ito ay dahil sa Theotokos, meaning of Theotokos is God-bearer. God or Theo means God. Tokos means bearer. Ibig sabihin, tagapagdala ng Diyos. Kaya grabe po ang paggalang at pagmamahal ng mga Orthodox Christians kay Mama Mary, kay Virgin Mary. Just imagine, pumasok ang Diyos sa kanyang katawang lupa. Mama Mary became the Holy of Holies of God,
the chalice of God. Siya po ang kalis ng Diyos. Colossians 1:15, Christ is the image of the invisible God. And Colossians 2:9, for in Him all the fullness of deity dwells in bodily form. Meron pong 3 titles si Mama Mary sa Orthodox Church. Theotokos, or God-bearer. Theotokos. Pangalawa, Aparthenos, ibig sabihin, ever virgin. At ang pangatlo ay Panagia, ibig sabihin, all holy. Lahat ito ay Griegong salita na may theological purpose. Ang mga canonized saints ay isang maliit na bahagi lamang ng mga kasama ng Diyos sa langit, ngunit higit na lubhang napakaraming santong di kilala, buhay man o patay. Mga hindi recognized or canonized, sana makabilang tayo sa kanila sa pamamagitan ng ating patuloy na pagpupunyaging kasama ng church militant. God who is unseen was manifested in the flesh. Gusto nyo bang maranasang sumambang kasama ang mga santo? Do you want to worship God in the midst of icons? Bukas pong aming pintuan para sa lahat. Come into His holy house. Come and bless Him and worship Him. Amen and amen and amen. Thank you so much, Father C. at Presbyteria, for the manna or food from heaven, or catechesis or re-echo from heaven, or in Greek is katakian. We would also like to greet Saint Nicholas Orthodox Church dyan po sa Santa Rosa City, Laguna, who is listening to us right now via live stream. So, kumusta po sa inyo dyan? Thank you for listening to us. And hopefully, marami pang ibang churches of Orthodox Church ang patuloy na makinig sa atin and other listeners. Okay, wow! Ang dali talaga ng ating trivia. We have the winner of Achi of Balo del Sur. Yeah. Ah, Sino? Achi of Balo del Sur. Achi. Okay, yung kanyang last number is 531. Okay? Congratulations, Achi. And you will receive your prize right after our program. Wait ko muna kasi meron pa kami ditong programs. But after, our promise is to give you our 100 pesos worth of load. Okay, let's call on Elizabeth for her song number, Paraiso, about Song of Environment. Okay, so maraming salamat po sa mga nakikinig ngayon for right now, and we are inviting you to our celebration mamaya. Okay, Paraiso. Okay, sandali lang ha at ayusin ito. Nais ko munang batiin we are habang still- hinintay natin. Batiin daw natin si Linus Justin at sa classmate na si Junel Estanyol, si Raj Josan at kay Arvin. Nag-text si Father Filimon Castro. Loud and clear tayo sa Laguna via live stream. Happy Fiesta daw po sa lahat. Thank you, Father. At siguro nakikinig din ngayon ang mga taga Katingan, Masbate. At doon din po sa nakakaramdam or those who are inclined to be a part of the ancient and true faith and true church, our small but vibrant community of faithful Orthodox will gladly welcome you, because Orthodoxy is for all, for everybody like you and your families who need direction and salvation. Okay. Okay. Ready na po ba ang ating -1? Okay, so siguro i-a-cappella na lang ni Elizabeth. Return to a land called Paraiso, a place where dying river ends. No birds dare fly over Paraiso. No space allows them to enjoy the smoke that screens the air. The grass that's never there
And if I could see a single bird, what a joy. I try to write some words and create a simple song to be heard by the rest of the world. I live in this land called Paraiso, in a house made of cardboard floors and walls. I learned to be free in Paraiso, free to claim anything I see. Matching rags for my clothes, plastic bags for the cold, and if empty cans were all I have, what a joy. I never fight to take someone else's coins and live with fear like the rest of the boys. Paraiso, help me make a stand. Paraiso, take me by the hand. Paraiso, make the world understand that if I could see a single bird, what a joy. This tired and hungry land could expect some truth and hope and respect from the rest of the world. Okay, thank you, Elizabeth. Thank you. So, celebration mamayang gabi at 6 p.m. para sa kafiestahan ng ating patron ng Parokyang Orthodox Church. Siya po ay si Holy Martyr Saint Eleftherios. Kaya mamayang 6 p.m. ay merong Divine Liturgy. So, invited po kayong lahat. At syempre, bukas ay Sunday, meron ding Divine Liturgy sa oras na 9 p.m. Open din po ang programang ito sa mga generous people na willing maipalaganap ang tamang pananampalataya sa pamamagitan po ng radio program na ito, at lalo na po sa mga environmentalist. Nasa likod ninyo kami. We will advocate any programs regarding environment care. We're here to support and encourage everyone to be good to our environment. Okay, pass to Father C. Thank you, Jesus. Thank you, Our Lady Theotokos. Salamat din kay Saint Eleftherios, our patron. To my staff and DWPS FM, happy feast day of Saint Eleftherios. Axios! 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 We will be together again next Saturday, same time at 9 to 10 in the morning. Come and visit us or call or text us. To the prayers of our Holy Fathers, Lord Jesus Christ our God, have mercy on us and save us. Amen. This is your program host, Father C, signing off. Thank you for listening. Sa Saturday po ulit makinig kayo. Okay. Thank you, mga bata. And this is your program moderator, Stefana, and sa ating live streaming, Irin po.